Bakit po sa PBA walang blockbuster trade na naganap? Puro walang kwenta, unlike sa NBA, Luka kapalit. Well, di po ba blockbuster yung tinarade yung sentro ng Ginebra, itong si Stan Hardinger at si Stanley Pringle? Di po ba matatawag na blockbuster yan? Kasi nga po eligible at talaga pong nasa niya po, prime niya itong si Stan Hardinger ng itinrade dito kay Holt. Hindi po ba parang ganyan ang kamukha niyan? Kawangis ng trade na yan. Di po ba nung itinrade ng ng Jeep bata 32 years old, okay, na si Holt. Kasi nga po, di ba, may mga nagsasabi, tanggalin na si Victorero. Tanggalin na yung matanda, si Ratliff. O tignan nyo naman. Last game, 30 plus points. Anong sabi ni Ratliff? Pinanghawakan niya, no? At nagtiwala siya sa coach. Ganon din ang management, di po ba? So yan po ang kailangan eh. Yan ang wala sa San Miguel. Yo! What's up? Welcome back dito si Denrica, Doy TV Sports. Well, ang ating po pag-uusapan itong si Lucero na dating Northport, may sinabi about dito sa kanyang kupunan. At Luka Doncic nagland na po, okay, sa LA. Ayan, yun po ang ating pag-uusapan. At bago po yan, kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na po kayo, guys. Okay, subscribe na po kayo, Okay, isang pindutan lang po yan. Okay? So, yun na nga po, no? Si Luka Doncic muna, nagland na po dyan sa LA. At nanamit niya na ang kanyang GM, no? Ang Lakers GM. At, well, expect the unexpected, no? Sa mga trades. Dahil alam ko may mga kasunod pa yan. Dahil kasunod nga po ng trade na yan, sinundan na kagad ni Fox, no? At inaantay natin yung move ng Golden State kung meron silang gagawing trade. Kasi nga nagsalita na si Stephen Curry tungkol dyan. Ano po? May mga pages nga po pala. Mga fake news pages din ito Noon pa itong mga to, nag-chismis ng mga trade daw. Di pahiya lahat Ako may hinala ako Ayoko lang sabihin. Baka sabihin nyo ko. Kasi mahilig po sa mga ganitong mga trades, no? Marami po dyan sa Pilipinas. Pinakita ko naman sa inyo, di ba, yung mga YouTuber na puro mga chismis, mga trades. Yung mga pages na yun, parang mga kamukha nun. Okay? So, yan yung iiwasan yung mga page. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, ang mga trades po, inililihim yan dahil business transactions po yan. Kaya yung magsasabi na narinig ng source niya, chismoso po yung mga yun. Man po Okay, dito tayo sa bakbakang Northport at itong Magnolia, no? Kasi nga po, nako, 4 straight wins po ang ginawa ng Magnolia, okay? Talagang they climb, no? At talaga po yung mga pinagdaanan nila para lang makapasok, no? Yan po, ano po ba ang dahilan yan? Bakit po sila naging successful? Dahil po sa tiwala, no? Dito sa kanilang import, no? At sa kanilang coach. Kasi nga po, di ba, may mga nagsasabi, tanggalin na si Victorero. Tanggalin na yung matanda, si Ratliff. O tignan nyo naman. Last game, 30 plus points. Anong sabi ni Ratliff? Pinanghawakan niya, no? At nagtiwala siya sa coach. Ganon din ang management, di po ba? So yan po ang kailangan Yan ang wala sa San Miguel. Dahil tignan nyo, kara-karaka palit kagad ng import. Kara-karaka palit kagad ng coach. Yun yung sinasabi ko, kailangan you must trust the process. Nag-champion na kayo Yan ang coach mo. Di po ba? Yung import, pwede yung pagtiyagaan pa muna yan. Dahil pwede po nag-struggling lang, no? Si Tito Ratliff talagang pinagtiyagaan nila. Tignan nyo naman. Nakapasok pa sila. Laglag San Miguel, di po ba? So, yan po ang ibig ko sabihin dito. Yung talaga pong trust each other. Mas mahalaga po talaga ang chemistry. Kaysa mag-load ka na mag-load dyan ng player, tignan nyo si Lucero. Hindi ba fit na siya?
dito sa sistema ni Victolero. Kung tatanggalin mo si Victolero, panibago na namang sistema yan. Kaya yung mga nagsasalita dyan, kung sino-sino, di naman kilala, mga nagpapanggap na kagaling-galingan sa basketball, magsasuggest na tanggalin si Victolero, tanggalin si Ratliff. Kaya maniniwala sa mga ganyan. No? Dahil unang-una, yung mga yan hindi makakahawak ng coaching position at hindi magiging import kung hindi marurunong yung mga yan. Tao lang din yan. Diba? Kaya may struggle ngayon, pero bukas, iba na yan. At kung ganun talaga siya, magiging consistent po yun. Di po ba? Which is, ayan na nga, nangyayari na, di ba? Naalala nyo, kaya nga ako napagkamalang Magnolia dahil yan ang sinasabi ko na dapat pagkatiwalaan mo na yun nandyan. Tsaka na mag-calibrate pag tapos na yung season, no? O yung conference. Tsaka mag-calibrate. Hindi yung nasa kalagitnaan ka ng liga, bigla kang magpapalit ng import at coach. Mahirap po yun. Masisira yung, yung chemistry. So, yun po So, yan. Ano ba ang gagawin nila? Nako, sabi nga, sinabi mo, hindi ko na makalimutan, ni Lucero, walang nakakakilala sa kanila kundi ako. Kasi doon siya galing. Okay? At yung talagang impressive performance niya, Pero yun, 14 points sa last game niya. At mukhang magsusunod-sunod yan. At dahil dyan, baka itong Northport, medyo okay naman po laro ng Northport, no? Kaya po, ang ganda panoorin ito kung paano po yung experience ng Magnolia dadalhin against dito sa mga sa mainit na kupo ng Northport. Okay, so yan po. So sino ang nyo dyan, sige, ibabaan nyo na po dyan sa comment section, sino sa tingin nyo ang mananalo dyan. Okay, shoutout na po tayo. Mahina po ito, NBA, natin, pansin ko mukhang wala yatang follower ng NBA sa Doy TV, Ito, Reden Alonso, Gene Kings po ang kanyang comment dito, Shoutout from Tayabas, Quezon. Ricardo Cabato, ayan. Nakakagulat yung Luka Davis trade, sa palagay ko lamang ang Lakers. Lamang po talaga sila dyan. Lamang po sila dyan, Luka yun. Yun nga lang po kasi, malaki po kasing pera ang involved din dyan Kasi nga, di ba? Next year, eligible si Luka, na makapag, supermax sa NBA sana yung sahod na, niya, pwede niya makuha, Kaso dahil nga dyan, wala na. So magkano lang po yung max compared sa Dallas na pwede niya makuha, So isa po yan sa tinitignan dahilan. At kung ano pa man po yung mga internal dyan, Dallas na lang po nakakaalam yan, okay? Huwag po kayo maniniwala sa mga sources na naman na yan. Dahil mismo sa Amerika nga, walang nag-i-speculate maliban po dyan sa nabanggit ko. Okay. Wenceslao Hapon, good PM boss, 2 tulog laban ng Hinew. Yes. Mamaya po may pag-uusapan tayo about barangay. Okay. Fernando Panlilio, bakit po sa PBA walang blockbuster trade na naganap? Puro walang kwenta, unlike sa NBA, Luka kapalit. Well, di po ba blockbuster yung tinarade yung sentro ng Hinebra, itong si Stan Hardinger at si Stanley Pringle. Di po ba matatawag na blockbuster yan? Kasi nga po eligible at talaga pong nasa niya po, prime niya itong si Stan Hardinger ng itinrade dito kay Holt. Hindi po ba parang ganyan ang kamukha niyan? Kawangis ng trade na yan. Di po ba nung itinrade ng Jeep bata 32 years old, okay, na si Holt, tinarade dito sa 35 or 36 years old na si Stan Hardinger. Di nga lang naglalayo yung edad, di ba? Barrientos kapalit ni o rookie kapalit ni Stan. Di po ba ganun ang kamukha nun? Sentro din at guard. So yan po, meron. So abangan natin yung iba pang mga big names. Dati nagkaroon Sa ngayon, if you're talking about ngayon, yun pala ka mababanggit ko. Okay. Shoutout po kay Robert Kayabyab. Ayan. Good PM pa, shoutout po. Yes sir. Sefron TV, Hinebra pa rin yan sa finals. Abangan na po ng mga hater.
Mga hater, abangan nyo na ha. Huwag na kayong magsalita. Mag-abangan kayo. Lope Bucalos, Let's Go Ginebra, NSD. Andresito Alantason, Good PM Idol, Pasyato, Solid Ginebra, from 13, Martires, Cavite. Tama po ba? Pa-correct na lang po ako ha. Dito tayo kay Ma'am Irene Quiles, no? At shoutout din po sa kanyang asawa. Ayan, sa inyo na ako talaga nanonood. Iniwan na daw po ni Ma'am nagbibigay ng fake news. Sayang lang araw ko at comment nila sa kanila. Forever. Ganun lang po yun talaga, ma'am, no? Kasi po nga, kaya ko nga po pinapangalanan yung mga chismoso, yung mga puro fake news. Habang ngayon yung iba nagbagong buhay na po, no? I'm glad to tell you that, no? Yung isa, imbis na fake news ang kanyang ipapakalat, puro barangay Ginebra na kung mapapansin nyo, no? Puro barangay na. Lahat na yata ng player ipipicture niya basta Ginebra dahil alam niya panonoorin. So tinantanan na po nila, no, ang pami-make news. So para sa akin good job yan. Okay, good job yan sa channel na yan. Okay? Tama po yan, ma'am. Basta Ginebra daw po si Sir Ramil Gonzaga. Ano po, may sinabi siya dito, papasahin natin. NBA po, si Austin Reeves delikado din sa trade. Kasi Miles Turner ng Indiana ay gusto si Reeves kasama sa package. Uy! Pwede po nilang gawin yan kasi meron silang isa pang sentro. Point guard, di ba, na si Kinek. Pwede yan. Pwede rin pong i-package nila si Reeves. At kung kukunin po nila si Miles Turner from Indiana, lakas po ng Lakers yan. No? Biruin mo, may sentro ka ulit. Pagkaalis ni Davis, may sentro ka ulit. Di po ba? So maganda po yan. No? Tsaka at least, si Dalton Kinek kasi parang pareha sila ng laro ni Austin Reeves eh. So possible po yan, sir, no? Baka sabihin ng mga chismoso, mga hater, nag-chismis ka din ng trade. Speculation, mga ano lang po ito, mga posible ha. Hindi katulad ng ginagawa nyo ha, na tinathumbnail nyo na trade na. Ito hindi. Mga possible options, okay? At ganun din kay Sir Felmar Aquino ha. Mahina po utak ng mga nanonood sa inyo. Nagpapaliwanag na kayo, di ba? Di nakakaintindi sa mga sinasabi nyo. Viewers mo kapag nagyabang, sinabi nila Ginebra lang ang malakas at mahina. Renante Sioson, good afternoon. Pa-shoutout po kay Sir Renante, no? Kay Sir Tronson, okay? Kay Jesse Vasquez, okay, kay Sir Lawrence Craig na lagi nagko-comment. Sir Talag, alam ko nanonood dyan, silent viewer. So yun po. Yung iba po kasi siguro bago lang, no? I always giving them a benefit of the doubt, no? Baka nga po naligaw lang sila, no? Nagandahan sa thumbnail ko. Kaya po naintindihan natin yan. Lahat naman po ng bago eh. Minsan ganun eh. Diba ba? I'm not expecting na magugustuhan nila agad yung sasabihin natin. So yun lang po muna guys ang ating komentaryo. No? Mamaya po ulit, no? Pag-uusapan po natin isang member ng barangay at of course yung mga dating barangay. Ayan pong ating pag-uusapan. Dahil may mga nagko-comment po eh. No? Mga time ni Menk. Okay? Mga time nila nila sino ba? Mga Hatfield, ganyan. Pag-usapan po natin sa separate content. Dito lamang po sa Denrica Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.